Alamin natin kung paano nangyari na ang pinakamalaking warship ng Sweden ay lumubog bago pa man makalayo sa daungan. Alam nyo ba may barko minsan na lumubog kaagad, 20 minuto pa lang mula ng ilunsad? Ito yung Vasa at grabe ang kwento nito. Nangyari ito sa Stockholm, Sweden noong 1628. Dito ipinagawa at inilunsad ang barkong ito sa harbor. Ito yung Vasa, ang pinakamalaking at pinakamamahaling warship ng Sweden noong panahong iyon, puno ng ukit na ginto at daan-daang detalye. Gusto ni Haring Gustav na ipakita ang lakas ng Sweden kaya sobrang laki ng ginawang barko, puno ng kanyon at ginintuang ukit. Problema, mas mabigat ito sa taas kaysa sa ilalim. Dahil top-heavy ang disenyo, kumiling ito sa unang malakas na hangin na tumama rito. Nabuksan ang mga bintana ng kanyon, pumasok ang tubig, at doon na nagsimula ang lahat. Nagsimula ang lahat noong 1626, tapos noong Agosto 10, 1628, parehong araw ng launch at ng pagkalubog, 333 taon bago ito nahukay noong 1961. Gustong-gusto ni Haring Gustav ang mas maraming kanyon at palamuti, pero alam ng mga shipbuilder na delikado na ang timbang. Sa huli, sinunod pa rin ang gusto ng hari. May kwento pa nga na sinabi umano ni Vice Admiral Class Fleming na basta kontento ang hari, hindi na kailangang mag-alala kahit alam nang may problema sa stability. Nang ilunsad ito sa Stockholm Harbor, libu-libong tao ang nanood, may banda pa. Pero pagkalabas lang ng barko, umihip ang hangin at kumiling agad ito. 20 minuto lang, iyon na lahat. Nasa harap mismo ng libu-libong tao, lumubog ang pinakamamahaling barko ng Sweden. Siya si Haring Gustav Adolf. Gusto niyang ipakita sa mundo na malakas ang Sweden, kaya't ipinagawa niya ang pinakamalaking barko noong panahong iyon. Swerte rin na dito ito lumubog. Mababa ang asin ng Baltic Sea, kaya hindi kinain ng shipworms ang kahoy ng barko sa loob ng daan-daang taon. 333 taon itong natulog sa ilalim ng dagat hanggang mahukay ito noong 1961. Halos buo pa rin. Noong 1961, muling umaho ng Vasa mula sa dagat. Halos kumpleto pa rin ang barko dahil sa malamig at mababang asin na tubig ng Baltic. Ngayon, nasa Vasa Museum na ito sa Stockholm, isa sa pinakabisita na museo sa buong Scandinavia. Patunay na kahit pagkabigo, may kwentong mananatili.